Ang Indian thriller movie na pinamagatang A Thursday, na ipinalabas noong February 2022, ay tungkol sa isang guro na nagdulot ng tensyon sa isang eskwelahan. Araw ng Huwebes, maagang inihatid ng mga magulang ang kanilang anak sa isang playschool sa Colaba, Mumbai, India. Habang masaya ang mga estudyante sa paglalaro, maya-maya nagsigawan ang mga ito, dahil dumating na si Naina, ang may-ari ng playschool at kanilang teacher. Nagtaka ang isang nanay na si Pia, na hindi tinapos ni Naina ang isang buwang bakasyon. Sinabi ni Naina na sabay silang magbi-birthday ng anak ni Pia sa sunod na araw, pero holiday sa sunod na araw kaya bumili na si Naina ng mga pagkain para ngayon sila mag-celebrate. Pumayag naman si Pia na driver nila ang pumick up ng mga pagkain na in-order ni Naina. Nagpaalam si Savitri, ang maid ng isang bata, na iiwan muna niya saglit ang kanyang alaga para magparehistro ng bagong ID card. Alam ni Naina na may iba pang kailangan si Savitri, kaya inabutan niya ito ng pera. Labis naman nagpasalamat si Savitri. Katabi lang ng playschool ang bahay ng nobyo ni Naina, na plano ni Naina na doon na rin tumira, kapag ikinasal na siya sa kanyang nobyo na abogado na si Rohit. Ibig ni Rohit na maghanda sila at mag-imbita ng mga kaibigan sa birthday ni Naina. Bagamat ayaw ni Naina, napilitan na lang itong pumayag dahil sa pangungulit na rin ni Rohit. Napanood nila sa television ang balita na darating sa Mumbai si Prime Minister Maya Rajguru, para sa gagawing malaking rally. Sobra ang paghanga ni Rohit sa Prime Minister. Sinabi ni Rohit na ang Prime Minister lang ang pag-asa para mabago ang sistema ng kanilang bansa. Nang makaalis na si Rohit, natuwa ang mga estudyante nang sabihin ni Naina na manunood sila ng cartoon movie. Habang masayang nanunood ang mga estudyante, pumunta si Naina sa kwarto at tumawag sa police station. Nagpakilala si Naina at sinabing hino-stage niya ang kanyang 16 na estudyante, at may ibibigay siyang demand. Nilock ni Naina ang mga bintana at mga pintuan, saka ito umupo at naghihintay sa susunod na mangyayari. Nawala ang mga ngiti sa mukha ni Naina, bagkus napalitan ito ng isang mukhang nagbabadya ng panganib, nakahanda sa kanyang likuran ang isang baril na puno ng bala. Maya-maya may nag-doorbell sa playschool, dumating ang driver ni Pia na si Kumar, dala-dala nito ang in-order na pagkain ni Naina. Pinapasok ito ni Naina, binati rin ang anak ni Pia na si Niharika ang kanilang driver. Pagdating sa kusina kinabahan si Kumar at napatanong kung bakit may baril si Naina. Mabilis na kumilos si Naina, hinato nito ng baril si Kumar at pinagbanta ang papatayin kapag gumawa ito ng ingay. Dinala ni Naina si Kumar sa sala ng bahay at itinali. Sa mga sandaling iyon bumalik si Savitri dahil nakalimutan nito ang kanyang cellphone. Nag-doorbell si Savitri sa playschool pero hindi marinig dahil nagtatawanan ang mga estudyante. Sa likod na lang ito dumaan at pumasok sa bahay ni Naina. Nagtaka ito nang makitang nakatali si Kumar. Pero nagulat si Savitri nang dambahin siya ni Naina at tutukan ng baril. Napaiyak sa takot si Savitri habang itinatali rin siya ni Naina. Hindi makapaniwala si Savitri sa ginagawa ni Naina, dahil kilala nila itong mabait at matulungin. Isang pulis ang dumating na nagtanong sa security guard kung totoong may hino-stage na estudyante si Naina. Sinabi ng security guard na imposible mangyari ang ganun dahil napakabait ni Naina. Naniwala ang pulis lalo na nang marinig nitong nagtatawanan ng mga estudyante sa loob. Kaya inisip nito na prank call lang ang ini-report sa kanilang station. Dumating din sa lugar ang 5 buwang buntis at hepe ng Colaba, Mumbai na si Police Assistant Commissioner Catherine Alvarez, para alamin ang sitwasyon. Pero sinabi ng tauhan nito na nanluloko lang ang tumawag. Nakita ni Naina na aalis na ang mga pulis, kaya nagpaputok ito ng isang beses. Nagulat sina Alvarez maging ang mga tao sa compound, inutusan ni Alvarez na lumayo ang mga tao. Sinubukan ni Alvarez na kausapin si Naina at pasukuin, pero sinabi ni Naina na si Inspector Javed Khan ang kanyang gustong makausap. Nagmamadaling tinawagan ni Alvarez si Javed, at ipinaalam na ito ang gustong makausap ng hostage taker. Nagtataka man si Javed, nangako pa rin itong pupunta. Mabilis na dumating ang mga tauhang pulis ni Alvarez, pinalabas ang mga tao sa ibang mga establishmento na katabi ng playschool, at pinaligiran nila ang buong lugar. Sa harap ni Savitri nag-video live si Naina, kung saan kinakabahan na nanonood ang mga magulang ng mga estudyante. Nagbanta si Naina na kapag hindi sinunod ng mga pulis ang kanyang demand, ay baka may mangyaring masama sa loob ng playschool. Dahil doon nagkagulo ang mga magulang sa labas ng playschool, natatakot sila sa maaaring mangyari, naghanda agad ang mga kapulisan sa gagawin nilang rescue operation. Samantala hindi naniwala si Rohit sa ibinalita ng kanyang kaibigan tungkol sa nangyari. Pero nang mapanood ni Rohit ang video, nagmamadaling bumalik ito papunta ng playschool. Paulit-ulit na tumawag si Rohit, pero hindi ito sinasagot ni Naina,
Nakita ni Naina na dumagsa ang mga nagbabash sa kanya sa social media. Maraming nagpost na masasamang komento, pero tinawanan lang ito ni Naina, magiliw pa rin itong kinakausap ang kanyang mga estudyante. Nang dumating si Javed, sinamahan nito si Alvarez na makausap ang mga kapitbahay ni Naina. Sinabi ng mga ito na kilala nilang mabait si Naina, kaya nagtataka sila kung bakit ginawa nitong mang-hostage. Sinabi rin ng substitute teacher ni Naina na mabuting tao si Naina, naka-sick leave dapat si Naina ng 1 buwan, pero bumalik agad ito at nag-duty. Nag-utos si Alvarez sa kanyang tauhan na alamin sa social account ni Naina, kung anong ginawa nito sa nakalipas na 3 linggo. Nagalit si Javed na ipinatawag na ni Alvarez ang kanilang tactical team para pasukin na ang play school. Tumutol si Javed dahil nilalagay ni Alvarez sa panganib ang mga estudyante. Sinabi ni Javed na siya ang gustong negotiator ni Naina, kaya siya ang mag-o-order kung ano dapat nilang gawin. Nang makausap ni Javed si Naina, sinabi ni Naina na kaya si Javed ang pinili niyang kausap. Iyon ay dahil madalas mabalita sa newspaper na magaling na imbestigador si Javed. Ibinigay ni Naina ang una niyang demand na sa loob ng 1 oras, kailangan magdeposito sila sa kanyang account ng 50 million rupees, kapalit noon pakakawalan ni Naina ang isa niyang estudyante. Pumayag si Javed, nagmungkahi rin si Javed na kung gusto ni Naina, kukuha si Javed ng private jet para makatakas si Naina na dala ang pera, basta iiwan lang nito ang mga estudyante. Hindi na sumagot si Naina, pinutol na nito ang tawag. Muling nag-live video si Naina, sinabi nito na kapag hindi ibinigay ng mga pulis ang 50 million, papatay siya ng estudyante sa bawat oras at ang uunahin niya ay si Akas. Natakot ng sobra ang mga magulang lalo na ang magulang ni Akas. Samantala ang news anchor ng isang TV station na si Shalini, matapos ang program, napahagulgol ito nang malaman na napasama ang kanyang anak sa hostage ni Naina. Sinabi ng director sa mga news anchor na gawing nakakashock ang balita na kasama ang anak ng kanilang news anchor sa hostage taking, para mag-viral ang kanilang istasyon. Kaya naman biglang dumagsa ang mga media na ibig makakuha ng balita, at mga taong nag-usyuso sa labas ng play school. Pina-recite ni Naina sa mga estudyante ang isang tula na nakapikit ang mga mata. Masayang sumunod ang mga estudyante, ibig ni Naina na hindi makita ng mga estudyante na nakatutok ang kanyang baril habang kinukunan niya ito ng video, para mapanood sa telebisyon, kaya naman lalong natakot ang mga magulang, humiling sila na sundin ng mga pulis ang demand ni Naina. Dumating sa lugar ang police commissioner, sinabi nitong kasalukuyang nasa Mumbai ang prime minister ng bansa, mapapahiya siya kung malalaman ng prime minister ang kaguluhan, kaya ibinigay nito ang order na tapusin na ni Alvarez ang problema. Nagdesisyon si Alvarez na hindi na ipaalam pa kay Javed, ang kanyang pag-order sa tactical team na isagawa na ang plano. Pero isang TV channel ang nakapag-video ng pagkilos nila, kaya bago pa napatay ng pulis ang internet at signal sa lugar, napanood na ni Naina ang live video. Kahit tutol ang mga magulang ng mga estudyante wala silang magawa, dahil hindi sila pinalabas sa coffee shop. Ginamit ni Naina ang portable hotspot, at naitanong niya kay Javed kung bakit hindi ito sumunod sa kasunduan. Nagulat ang tactical team nang salubungin sila ng putok ni Naina. Kumilos si Javed, nag-order agad ito sa tactical team na itigil ang operation. Nang maibalik na ang internet, kinuha ni Naina ang estudyante na si Akas. Tuwang-tuwa si Akas nang sabihin ni Naina na maglalaro sila ng baril-barilan, hanggang masaksihan ng lahat ang pagpaputok ni Naina. Ibig sumigaw ni Savitri pero hindi niya magawa. Nakikita niyang hindi na kumikilos ang kanyang inaalagaan nang dalhin ni Naina papunta ng kusina. Dahil sa hindi umubra ang solusyon ni Alvarez, tinanggal ito ng commissioner sa pagiging in charge at ipinalit si Javed. Sinisi rin ni Javed si Alvarez sa nangyari. Sinabi ni Javed na kaya hindi nagtagal ang pagiging mag-asawa nila. Wala nang ibang importante kay Alvarez kundi promotion. Nang matanggap ni Naina sa kanyang account ang 50 million, pinalabas din ito ang isang estudyante. Ibinigay ni Naina ang sunod niyang demand kapalit ng 2 estudyante. Ang una ay hulihin ni Javed ang 2 lalaki na sina Rakesh Mathur at Sharan Kumar, na pawang nagtratrabaho sa isang eskwelahan. Ang pangalawa ay ibig ni Naina na makausap si Prime Minister Maya Rajguru. Agad inutusan ni Javed ang kanyang tauhan na hanapin ang 2 lalaki binanggit ni Naina. Sinabi ng police commissioner na mahihirapan silang makumbinsi ang Prime Minister na makipag-usap kay Naina. Muling nag-video live si Naina, nagbigay ito ng 1 oras para makausap si Prime Minister Maya Rajguru. Nagbanta si Naina na may masamang mangyayari kung hindi papayag ang Prime Minister. Lalong lumaki ang balita, wala nang ibang pinalalabas sa telebisyon at pinag-uusapan sa social media, kundi ang nangyayari hostage taking, pero habang nagkakagulo sa labas ng play school,
Walang kaalam-alam ang mga estudyante na masayang nakikinig kay Naina. Samantala sa isang hotel dumating ang convoy ng Prime Minister, nagunahan ng media sa pagtanong kung papayag ang Prime Minister na kausapin si Naina, kapalit sa buhay ng mga estudyante. Nagtaka ang Prime Minister na si Maya Rajguru, dahil wala pa siyang alam sa nangyayari. Nagpayo ang mga political advisor ni Rajguru na delikado ang sitwasyon, at 60% ng mga tao sa India ay ayaw pumayag na kausapin ni Rajguru si Naina, dahil itinuturing na terorista si Naina. Nagpayo din ng kanyang secretary na baka magalit ang mga tao kapag kinausap ni Rajguru si Naina, at hindi na siya iboto sa susunod na eleksyon. Pero para kay Rajguru wala siyang pakialam kung hindi siya iboto, dahil mas mahalaga sa kanya ang buhay ng 14 na estudyante. Kaya tinawagan ni Rajguru si Naina at nagtanong kung anong kailangan nito sa kanya. Sinabi ni Naina na gusto niyang makausap ng personal si Rajguru, kapalit ng pangako ni Naina na papakawalan niya ang lahat na hostage. Sa mga oras na yun, natunto naman ng mga tauhan ni Javed ang isa sa 2 lalaking pinahahanap ni Naina na si Rakesh Mathur. Dahil doon tinupad ni Naina ang kanyang pangako, pinakawalan ni Naina ang 2 estudyante. Habang si Alvarez pumunta sa bahay ni Naina at ng ina nito, hinalugog nila ang buong bahay. May natagpuan si Alvarez na mga antidepressants pills sa kwarto ni Naina. Nagawa nilang buksan ang computer, at nalaman ni Alvarez na nag-register ang ina ni Naina sa isang meditation center. Kaya naman madali nilang nahanap ang ina ni Naina na si Kusum, inimbitahan nila ito na sumama. Nang makabalik si Rohit, agad itong kinausap ni Javed. Sinabi ni Rohit na 7 taon na silang magnobyo ni Naina, at plano na rin nilang magpakasal. Kaya nabigla siya nang malaman ang nangyari, dahil hindi niya alam kung bakit naisip ni Naina na mang-hostage. Itinanong ni Javed kung para saan ang nakuhang antidepressants pill sa kwarto ni Naina. Sinabi ni Rohit na hindi makalimutan ni Naina ang pagkamatay ng kanyang ama, kaya umiinom ito ng gamot. Pero 5 taon nang hindi na umiinom si Naina, dahil naging masaya na ito nang maging magnobyo na sila. Tumawag kay Javed ang police commissioner at 2 staff ng Prime Minister, sinabi nila na hindi pumapayag ang Prime Minister na makipagkita kay Naina. Ipinaalam din ni Javed kay Naina na hindi pumayag ang Prime Minister sa demand nito. Ganun pa man nakiusap si Javed kay Naina na hindi nito galawin ang mga estudyante. Tinawag ni Naina ang isang estudyante at kinunan niya ito ng litrato, ganun din si Savitri at Kumar. Sinabi ni Naina sa live video na hindi pumayag ang Prime Minister na makipagkita sa kanya, dahil doon pipili ang mga tao kung sino sa 3 nasa litrato ang mamamatay. Nabahala ang publiko sa bagong video ni Naina. Napanood ni Rajguru ang video, at nagtaka ito kung sino ang nagsabi na hindi siya pumayag makipagkita kay Naina. Nalaman ni Rajguru na ang kanyang secretary at security head, ang nagdesisyon na hindi siya makipagkita kay Naina. Sa galit ni Rajguru inalis niya sa kanyang staff ang 2. Inutusan ni Naina ang mga estudyante na matulog muna. Bawat estudyante ay pinagamit ni Naina ng headset para walang ibang marinig kundi magandang musika. Nang makatulog ang mga estudyante, sinabi ni Naina na si Kumar ang pinili ng mga tao na mamatay. Nakiusap si Savitri na kailangan niyang pumunta ng CR, pero nang alisin ni Naina ang tali ni Savitri, biglang itinulak siya ni Savitri, at nagmamadaling pinakawalan si Kumar. Nang makatayo si Naina, pinigilan siya ni Savitri para makawala ng tuluyan si Kumar, pero hindi nagpatalo si Naina, hanggang mabaril nito sa paa si Kumar at muling itinali ang 2. Nabahala ang mga tao nang ipakita ni Naina si Kumar na may sugat. Nang makausap na ni Javed ang ina ni Naina, nagbabala si Javed na anumang oras ay papasukin na ng tactical team ang play school at baka mapatay si Naina. Kaya hiniling ni Javed na magsalita na si Kusum sa nalalaman nito, na kung bakit gumawa ng labag sa batas si Naina. Nagulat si Javed nang sabihin ni Kusum na si Javed ang dapat sisihin sa lahat. 14 na taon na ang nakakaraan, paulit-ulit sila na humingi ng tulong noon kay Javed na huliin ang 2 lalaking gumahasa kay Naina. Pero walang ginawa sa kaso si Javed, labis na dinamdam ng ama ni Naina hanggang sa atakihin ito sa puso at mamatay. Alam ni Javed na malaki ang kanyang pagkukulang, hindi na kayanan nito na humarap kay Kusum kaya minabuti na lang nitong lumabas muna. Bagamat nabigla din si Rohit sa kanyang narinig, ay naawa pa rin siya sa sinapit ni Naina. Nakausap ni Alvarez ang doktor na nagbigay resita kay Naina. Nalaman ni Alvarez na simula pa 16 years old ay umiinom na ng antidepressant pills si Naina, dahil sa trumang inabot nito ng maghahasa, at lalong nahirapan si Naina na namatay pa ang kanyang ama. Nang makabalik sa play school si Alvarez, sinabi ni Javed na nakukonsensya siya dahil kasalanan nila ni Alvarez kung bakit nagkaroon ng puot sa dibdib si Naina. Si Naina ang estudyanteng 16 years old noon na ginahasa, pero binaliwala lang nila ang kaso, at hindi nila hinanap ang 2 sospek.
Bagkus mas tumutok sila sa isang high-profile case ng binaril na mayamang negosyante, na kapag nalutas nila ang kaso makakakuha sila ng medalya at promotion. Maya-maya dumating ang tatlong sasakyan kung saan lula nito ang mga komando, nagmamadali silang pumwesto at pinaikutan ang place call. Ilang sandali pa dumating na rin ang convoy ng Prime Minister, nagmamadali ring lumabas ang mga security para siguraduhin ang kaligtasan ni Rajguru. Lumapit si Javed kay Rajguru, at ikinwento nito na isang biktima ng panggagahasa si Naina. Ang dalawang lalaking pinahahanap ni Naina ay ang mga sospek na hindi nila hinuli noon. Habang sa loob ng place call, inihanda ni Naina ang pag-video para makita ng publiko ang pag-uusap nila ng Prime Minister. Nalungkot si Rajguru sa nalaman tungkol kay Naina, ganun pa man nagtanong si Rajguru kay Naina, paano mapapatunayan ni Naina na dapat siyang pagkatiwalaan ni Rajguru at harapin ng personal. Maya-maya lumabas si Savitri na kasama ang alaga niyang si Akash, laking gulat ng lahat dahil hindi totoong binaril ito ni Naina, buhay na buhay si Akash at wala ni isa manggalo sa katawan. Kaya naman sinalubong ito ng mga magulang na masayang masaya. Sinabi ni Naina na hindi niya magagawang saktan ang kanyang mga estudyante, blankong bala lang ang kanyang ginamit, at tinuruan niyang umarte si Akash na magpatay-patayan, nang sa ganun matakot ang publiko at pumayag si Rajguru na makipag-usap sa kanya. Di nagtagal pumasok si Rajguru sa place call na kasama si Javed, habang ang buong bansa ay pigil hiningang nanunood, at naghihintay sa pag-uusap ni Naina at Rajguru. Ipinakita ni Naina na ang perang 50 million rupees na ipinadala ng mga pulis ay itransfer sa account ng isang rape rehabilitation center, para makatulong sa mga biktima din ng panggagahasa. Nagtanong si Rajguru kung bakit siya gustong makausap ni Naina. Hiniling ni Naina na gumawa ng paraan si Rajguru para isabatas na ang parusang kamatayan sa mga nanggagahasa, nang sa ganun makuha ng mga biktima ang tamang hustisya. Ang parusang kamatayan ang magiging proteksyon ng mga kababaihan, dahil matatakot ang mga kriminal na gumawa ng karumal-dumal na krimen kung may katatakutan silang batas. Sinabi ni Naina na mula nang naging biktima siya ng panggagahasa, hindi lang buhay niya ang nasira, kundi pati ang kanyang mga pangarap at buhay ng kanyang mga magulang. Araw-araw bumabalik sa kanyang isipan ang nangyari at ang mga mukha ng kriminal, habang buhay na silang magdurusa sa trauma at takot, samantalang ang mga kriminal ay malayang namumuhay, at walang kinatatakutan. Sinabi ni Rajguru na mahirap ipasa ang parusang kamatayan, pero gagawin niya ang lahat para agad itong maisabatas. Nangako rin si Rajguru na hahanapin nila ang isa pang sospek na gumahasa kay Naina, pero sinabi ni Naina na hindi na kailangan, dahil nasa tabi ni Javed ang driver na gumahasa sa kanya. Nabigla ang lahat sa narinig. Sinabi ni Naina na bago siya nagbakasyon, ipinakilala ng estudyante niyang si Niharika ang bago nilang driver. Nagulat si Naina dahil kahit nagpalit ng pangalan si Kumar, ay hindi niya makakalimutan ang mukha nito. Natakot si Naina na baka mabiktima din ni Kumar si Niharika, at yun ang hindi niya papayagan kaya gumawa na ng plano si Naina, para mahuli niya si Kumar, at may bisto sa publiko ang totoong pagkatao ni Kumar. Nagalit si Kumar, biglang inagaw nito ang baril ni Javed at binaril si Naina, pero kahit anong kalabit sa gatilyo ni Kumar ay hindi pumuputok, dahil nakalock ang baril ni Javed. Pinagbabaril din ni Naina si Kumar hanggang maubos ang bala, na agad ikinamatay ni Kumar. Dali-dali namang pumasok sa place call ang mga nakaabang na komando, pero pinigilan ng mga ito ni Javed na barilin si Naina. Nakita ng mga komando na naglalaro lang ang mga estudyante sa isang kwarto. Di nagtagal dala-dala na ng mga pulis si Naina, nakatingin sa kanya ang mga magulang na walang nararamdamang galit kay Naina, bagkus nagpapasalamat pa ang mga ito sa pagmamalasakit ni Naina sa mga estudyante. Nagtataka naman si Alvarez, dahil matagal na niyang kilala si Javed na hindi ito naglalak ng baril kahit kailan. Makalipas ng 6 na buwan, habang nagtuturo sa mga bilanggo si Naina, natuwa ito nang mabasa sa newspaper, na nagtagumpay si Rajguru na maisabatas na ang parusang kamatayan, sa mga gumagawa ng karumal-dumal na krimen. Marami pong salamat sa inyong panunood, ang shoutout po ay sa susunod na lang po nating video, ingat po kayo palagi.